Anyway, naiiyak na naman ako. Ang babaw, no? Hindi kasi ako sanay na ano. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and it's family day today. Kumpleto kami. Kaya si Alex nagaya na lumabas and kailangan din naming bumili ng pang autumn and winter clothes ng mga bata. Lalong-lalo na si Ijun kasi napansin nyo naman, diba, biglang tangkad talaga si Tuking. So yung mga panlamig niya, hindi na kasya sa kanya. And alam nyo, last time umiyak ako kasi masama talaga yung pakiramdam ko ilang linggo na. Hindi kami makalabas para bumili ng damit ng mga bata. Biglang lumamig na yung temperature. Ang pinasuot ko kay Ijun, pang summer pa rin. Tapos tumawag siya sa akin, sabi niya, "Oma, I feel cold." Wala lang, naging emotional lang ako kasi feeling ko hindi ako makapag-function ng maayos. Kasi nga, masama yung pakiramdam ko and hindi ko maasikaso yung family ko, lalong-lalo na yung mga bata. Ayun, kaya... Yun. Anyway, naiiyak na naman ako. Ang babaw, no? Hindi kasi ako sanay na ano. Hindi ko nagagawa yung mga kailangan kong gawin sa bahay, sa trabaho, sa family, yan. Actually, masama pa rin pakiramdam ko, but we have to buy the kids' clothes nga. Alam ng asawa ko na hindi ako okay, so nagaya siyang lumabas kahit papano. He wants to treat me again sa masarap na restaurant. Ewan ko, bakit ba ako naiiyak? There are things that I can't share to netizens. Kasi it's too personal, pero etong mga nakaraang linggo talagang ang dami kong pinagdadaanan. Ba't pa ako naiiyak? Wait lang. Anyway, samahan nyo kami ngayong araw na to netizens. And meron din akong gustong i-flex ng mga kababayan natin dito sa South Korea. And syempre, yung mga subscribers na talagang naglaan ng oras para i-meet ako and i-meet yung family ko. Maya-maya, i-share ko sa inyo. But for now, enjoy nyo muna ang aming family bonding. Hindi na ako iiyak. Sorry ewan ko. Nagiging emotional ako lately. Ganun yata talaga kapag masama yung pakiramdam, no? And you feel helpless, na homesick, ang dami mong gustong kainin pero hindi makain. Gusto mo makasama yung parents mo pero hindi mo makasama kasi malayo, diba? Siyempre, kahit ako na may sarili ng pamilya, namimiss ko rin yung alagang nanay. Yun. Wala kasing Jollibee dito. I remember kapag may sakit ako, ang nanay, bibili na yan ng Jollibee. Tapos parang magic. Mawawala na yung lagnat, hindi na masusuka, hindi na sasakit ang ulo kasi meron ng Jollibee. Pero walang Jollibee dito sa Korea. So, nga. Anyway, let's go to netizens. Samahan nyo kami, ha? Diyan lang kayo. Going to have lunch first. Korean traditional food. Ayan, lahat yung food. Diba? Dami. Okay, hindi mawawala ang stew, side dishes, appetizers, Korean traditional pancake, meat, japchae, may rice, syempre ang kimchi. 먹어. 치킨 먹어. 뭘 먹어야 될지 모르겠으면 하나씩 먹어. 맛있어. 이거 먹어봐.
main dish. 앞을 다 하나씩. 떡갈비. 하나씩. 하나씩. 호두야, 호두. 엄마. Kain tayo. 거짓말하지 마. Tapos na kaming kumain, pupunta kami ngayon sa Moda Outlet para bumili na ng mga damit ng mga kids. Ang gastos talaga kapag 4 seasons kasi we have to buy clothes every season. And ang mga bata, 'di ba, hindi naman natin mapipigilan yung paglaki. Kaya nag-invest talaga tayo sa mga anak natin. Nandito na kami sa Moda Outlet. Sa top 10 ko lang bibilhan si Ijun ng damit pang school niya. Si Ijun kasi palaging naglalaro sa labas, kaya ang bilis niyang ma-stain yung mga damit niya. Last time, ang dami kong biniling knit sa Tommy na namantsahan lang niya, meron pa na butas kasi sumabit-sabit. So nangihinayang ako sa pera. Kaya balik ako sa top 10. Dito ko siya ibibili ng damit. Ang tangkad na kasi, oh. O yan, may 1+1. Jeans. Ayaw ng style sa top 10. Yung binibilhan ng damit, ayun, walang interest. Sakit na yung ulo ko talaga. 그냥 어차피 설명 봐. Oh, okay na, okay na. Sakit sa ulo. Ayaw magpagupit. Ay, gusto. Habang lumalaki si Ina and si Ijun, mas lalo silang nagiging close. I'm already home, pero si Alex, Ina, and Ijun lumabas pa. Nagaya ang mga kids na kumain ng cake and gustong uminom ni Ina ng strawberry latte. So, sabi ko, hindi ko na kaya. Gusto ko na magpahinga. Actually, I vomited bago kami umuwi dito. Sayang nga yung kinain namin eh. Masarap pa naman. Yun. Meron pala akong gustong i-share sa inyo mamaya, pero ipapahinga ko muna kasi hindi ko na talaga kaya. Diyan lang kaya to, netizens. Pag-pray nyo na din pala na gumaling na ako, na maging normal na ulit yung health ko. Rest tayo to, netizens. Rest, rest, rest. I'm feeling better now to, netizens. Buti na lang talaga nakapagpahinga ako and naitulog ko. Medyo gumaan na talaga yung pakiramdam ko. Anyway, i-share ko sa inyo yung shopping haul namin from Moda Outlet. Si Ijun lang yung nakabili ng mga damit kasi si Ina wala daw sa mood mag-shopping-shopping, yan, mag-ikot-ikot. Mabuti na lang din kasi kanina sobrang sakit na ng ulo ko. Hindi na kami nagtagal sa Moda Outlet. Anyway, ang mga pants, 1+1. So, bumili kami ng 6. Si Alex na yung namili. 1, 2, 3, 4. Ito yung mga autumn colors. Tapos, sabi ko, bilhan na din ng jeans para safe ang color. So, 5, 6. Alam nyo ba, pareho na kami ng size ng mga kids.
pwede ko nang isuot yung mga damit nila, even yung jeans. Pero syempre, iba yung design. Kasi si Iju gusto lang ng simple. Ayaw ng mga kagaya ng mga sinusuot ko. Malamang kasi lalaki yung anak ko. So yun, grabe oh, ang haba. Speaking of haba, buti na lang, nakuha ni Izu ng aking long-legged. Dahil pareho kami ng legs ng bunso ko. Pero ang panganay ko, nakuha niya ang legs ng tatay niya. Sa dami ng mamamana ng anak kong babae, yung legs pa ng tatay niya talaga. 50-50 yan si Ine. 50 sa mommy, 50 sa daddy, yung baba. Okay. Anyway, si Iju naman ay parang 90% nakuha talaga niya yung dugo ko. Namana niya lahat sa akin. Tapos, bumili din ako ng long sleeves niya na simple lang din. So, 1, 2, 3. Gusto ko yung text sa likod eh. Cute lang. Slow living in the city. Yun lang. 4, 5. Pare-pareho lang naman ng style. Iba-iba lang ng kulay. Ito yung pang school ni Ijun. Pang harabas niya. Kasi nga, palagi na lang madungis pag uuwi dito sa bahay. Nangihinayang ako kapag na-stain. Okay, and lastly, binilan ko din siya ng polo niya na pwede rin gawing light jacket. Actually, alam nyo, kasya to sa akin. Kaming mag-iina pwede na maghiraman ng jacket. Kasize ko na sila eh. Oh, bagay sa suot ko ngayon, no? Okay. Okay, anyway, nakakatuwa kasi madaming sale. Medyo malaki yung natipid namin. After ng shopping haul from Moda Outlet, gusto ko lang i-flex yung mga content creators na nakilala ko dito sa South Korea. First, si Joey Paws na kasabayan kong nag-YouTube, pero nag-shift naman siya sa paggawa ng content sa page. So, active siya doon. Marami siyang natutulungan ng mga kababayan natin, lalong-lalo na dun sa mga interested na magtrabaho dito sa South Korea. Second, si Jomar Malabanan. Actually, twice na kaming nag-meet. First, nung nag-judge ako sa isang fashion show, fashion event ba? Nakalimutan ko na. And then second naman, nung nagpunta kami ng Itaewon, in-approach niya ako. Tapos yun, nag-bonding-bonding na kami. And then si Randy Vibes din, na first time kong na-meet sa Itaewon. Magkakasama kasi sila nila Jomar and Post Joey. Na nalaman ko lang na fina-follow din niya pala ako sa page. So, syempre, support each other, di ba? Parang mas matanda talaga ako sa kanilang tatlo. As an ate, I want them to grow as a person and as a content creator. And syempre, gusto ko ding i-congratulate si Cherry, isang tunerizen na nasubaybayan yung journey ko sa pagluluto and yung paglaki ng mga bata. And ako naman, nasubaybayan ko din yung life niya from being single, in a relationship, tapos nag-propose si Patrick sa kanya, and then now, ikakasal na sila, o diba? So, congratulations sa inyo, Patrick and Cherry. Ako yata yung unang-unang tao na nagbigay ng wedding gifts sa kanila. So, congratulations sa inyo. And then, I wanna also thank Ate Mahayu for meeting us here in South Korea. From New Zealand naman silang mag-asawa. Yan, nag-bonding kami, kumain ng dinner, nag-coffee, kwentuhan, chika-chika, like that. They're very nice silang mag-asawa. Nagbigay sila ng chocolates from New Zealand na gustong-gusto ng mga kids. Thank you so much sa inyo, Ate Maha. Hopefully, kami naman ang makavisit sa New Zealand. Oy! Manifesting yan. Soon, soon, soon. Lastly, gusto kong i-congratulate si Bernard Mark Louis Castillo kasi graduate na siya and alam niyo ba, cum laude siya. Congratulations sa iyo, Bernard. Ate, so proud of you. Mega shoutout sa'yo. Si Bernard ay isa sa mga tunerizens na hindi napapagod and hindi nagsasawang mag-leave ng comments sa mga videos ko. Yan. Hindi ko man mapasalamatan lahat isa-isa. Gusto kong malaman nyo, tunerizens, na mahal ko kayo kahit hindi tayo magkakilala personally, pero palagi kayong kasama sa prayers ko. And palagi ko kayong iniisip paano ako mag-give back sa tunerizens. Sa totoo lang. Palagi ko kayong iniisip. Yun. And palagi akong nagpapasalamat sa inyo, tunerizens. Yun. Maiksi lang talaga itong video na to. Gusto ko lang din kayong kumustahin, tunerizens. Gusto ko lang din mag-update sa inyo. Yan.
Kasi lately, di ba, hindi naman ako madalas mag-upload. Hopefully, maging okay na yung pakiramdam ko, bumalik na sa normal yung health ko, and magawa ko na yung routine ko talaga everyday. Wait, pala. Before I end this video, ang aking ate from Hawaii, si Ate Deng, nagpadala ng early Christmas gift sa amin. Thank you so much, Ate Deng. I love you so much. And I know that you love me too. Ang arte, no? Pero hindi ko na muna to i-unbox kasi pagod na ako. Actually, hinihingal na ako, pinagpapawisan na ako. Malamig ngayon sa Korea pero madalas akong pagpawisan. Saka ko na ito i-unbox. Gusto ko lang munang pasalamatan si Ate Deng kasi matagal na tong dumating. Hindi ko pa nabubuksan. Gusto ko kasing ipakita sa inyo sa vlog. Yun. Anyway, next time na natin buksan ha. Pagod na ako eh. Magte-thank you na ako to netizens kasi I'm sure madaming magpipray niyan para sa akin. Thank you. Naiyak na naman ako. Habang tumatanda ako, nagiging iyakin ako. Hindi, iyakin pala talaga ako simula nung bata ako. Naisip ko na mag-live selling na lang sa page. Para hindi na ako magbabazar. Hindi kasi ako sigurado kung mabibigyan ako ng mahabang bakasyon sa winter break ng mga kids. Kaya, iniisip ko na mag-live selling na lang para madali nang i-pack yung mga things and i-deliver na lang sa mga bumili. What do you think? Kailan yung the best day para sa live selling? Kasi hindi naman ako pwedeng mag-live selling nang walang datung ang mga manunood, ang mga bibili, di ba? Isakto natin sa bonus, no? Kung may ideas kayo, suggestions, I'm open to that. I-comment nyo na lang. Basahin ko, ha? That's it. This is my video for today. I hope that you enjoyed watching, and if you're new to my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye! Love you all. 사랑해요.